It has been 1 month since the release of the Infinix Hot 60 series, 60 Pro and 60 Pro Plus. And since then, wala pa rin brand or cellphone na tumatapat sa dalawang to. Kaya lang, hindi na po si Infinix Hot 60 Pro Plus ang pinakamanipis na cellphone sa buong mundo. But siya pa rin yung pinakamanipis na 3D curve phone in the world. Pero kasi si iPhone 17 Air na daw ang pinakamanipis. Guys, si Hot 60 Pro Plus ay 5.95mm. Si iPhone 17 Air ay 5.65 lang. Grabe, sobrang nipis nun. Pero guys, mukhang ang daming bumili nitong dalawang to kasi nga, ang lakas ng demand ngayon ng waterproof cellphones. Dahil nga sa ulan. Left and right nakita ko ng mga riders na gumagamit talaga ng Infinix Hot 60 series. At hindi na sila gumagamit ng cellophane for their phones. They're simply mounting it on their motorcycles. Wala ng plastic, guys. Yun ang kapangyarihan ng dalawang cellphone na to. Matibay din sila according to Gorilla Glass 7i. Guys, kahit mahulog ko yan, okay pa rin sila. Pero syempre, may mga hindi perfect sa kanila. Mga bagay na kailangan nyo malaman if you're still considering on buying these two. Let's find out. Ako si Vince and you're watching Unbox Diaries. Ooh. Unahin ko man yung pinakamabenta ni Infinix, si Infinix Hot 60 Pro Plus. This is even better selling than the Infinix Smart 10 series. Paano nangyari yun? Mas mahal, pero mas mabenta. Kung syempre naman, mulat na sa katotohanan ng mga tao, kapag ka entry-level phone kasi, ang hirap mag-gaming, pangit yung camera, konti lang storage. Pero guys, yung iba talagang nag-iipon na, talagang nag-save for a better phone, which is something like the Infinix Hot 60 Pro Plus. With this phone, marami kang pwedeng gawin sa kanya. This thing is packed with features and specs. Ang pinaka-okay sa kanya is yung kanyang display. Na tulad sa unboxing ko and review ng phone na to, ang sabi ko, this is the perfect rider phone. Kasi nga, for only 8,000 pesos, you're now getting a 1.5K resolution, 144Hz refresh rate, 3D curve AMOLED display. Guys, ang AMOLED display ay very bright display yan. Very high in color and contrast. Everything na makita sa device na to, klarong-klaro. Ito kung di ka ba nakagamit ng isang AMOLED display, nako, it's a huge jump from an IPS LCD display. From gaming, to watching movies, to just scrolling on Facebook, talaga mas improve yung kanyang viewing experience. Lalo na sa camera guys, kapag ka napipicture ka dito, klarong-klaro po yung pinipicturean nyo. Kasi sometimes guys, mahirap pong basahin or tingnan yung picture kapag ka masyado malakas yung sikat ng araw. Under direct sunlight, nakita nyo ba kung gano'n siya ka-useful? Ang laki din ng tulong niya kapag ka nag-ride ka lang sa labas. Ganito po yung difference ng dalawa, side by side. Isang IPS LCD. Ano to naman si Hot 60 Pro Plus. And guys, the difference is night and day. Yung tipong hindi ka na mapapahinto. Talagang i-mount mo lang yan sa motor mo, ilagay mo lang yan dyan, dire-diretso ka na. Wala nang hindi ito pa. Nasa kotse, syempre may bubong sila, so no problem yan. Pero kapag ka nakamotor kayo, syempre may helmet ka pa, tapos wala kang bubong, hindi mo talaga makita ng madali ang inyong display. Pero dahil bright na yung display nyo, now, you can go on with your work or your business nang dire-diretso. Walang problema. Tapos syempre, meron siyang IP64 water and dust resistance. Ginagamit na yung mga phones na to, even though wala silang plastic, kahit umulan, okay pa rin yan. Kahit mabasa sila, gumagana pa rin siya. Ultimate rain or shine phone. Kahit mahulog pa sa inyong motor, okay pa rin. Corning Gorilla Glass 7i, matibay na cellphone yan. Also, napansin namin, yung mga mount, talaga ang dali niya i-mount sa mga motor, guys. Kasi nga, sobrang nipis niya, sobrang thin. Parang isang ganun lang, pasok na agad. Kasi hindi siya mataba, katulad ng may ibang cellphone. This one is just super thin. Nilagyan namin sa bulsa namin, ang daling pumasok. Pero yun nga, yun lang yung problema din niya. Parang double-edged sword siya, guys. Madali siya ipasok sa bulsa, at madali po siyang ma-snatch. Pag nakita siya ng ibang tao, whoop, madali siyang mahugot. Ayan. Mag-ingat na lang kayo, syempre. Pero ang pogi niya kapag pinapasok mo or nilalabas mo sa bag nyo, napakagandang cellphone. Marami na siyang color na available. May mga coral tides pa siya. Violet, misty violet. Ito yung ating misty violet. Poging-pogi. Meron siya silver color. Tapos, yung kanyang casing, maleta hard casing. Ayan meron siya mga stripes yan para siyang maleta. And sa sides niya, ayan po siya. Open po yan. Hindi po siya closed. Making it look still very thin. Dual speakers pala to, no? Mayroon siya sa taas at sa baba. JBL na po yan. Sound by JBL. Yun nga lang, hindi siya kasing social ng mga ibang cellphone like kay Vivo, kay Samsung. Alam ko yung mga cellphone dyan na iba na nag-focus talaga sa itsura, sa build quality. Pero to guys kasi, in terms of build quality, parang saktuan lang guys. Plastic lang yung body niya. Parang feeling mo it's a very useful smartphone. Hindi siya very social yung kanyang build quality. Yun lang yung problema sa kanya. Pero in terms of usability, I don't think there's any other smartphone na kaya tumapat dito. Para na lang kay Hot 60 Pro, syempre, kung gusto mo ng mas mura, ano si Hot 60 Pro? O Sir Vince, bakit pa ako mag Hot 60 Pro Plus kung mas mura to? At same lang specs. Tama. Same lang ang specs ni Hot 60 Pro and Pro Plus. Ano yung pinakaiba nila? Well, for some people, ayaw nila ng 3D curve display. Kung gusto mo ng flat display, Hot 60 Pro. Manipis pa rin naman to, pero kasi hindi siya kasing nipis ni Hot 60 Pro Plus. So, kung important sa'yo yung
nipis, todo ang nipis po ni Hot 60 Pro Plus. Mas maganda po siya. Si Hot 60 Pro ay 6.6 millimeters thin. Si Hot 60 Pro Plus naman ay 5.95 millimeters thin. Ito po yung weight difference. 170 grams po si Hot 60 Pro at 155 grams naman po si Hot 60 Pro Plus. Pero yung pinaka-major difference na ng dalawa is yung camera. The camera on the Hot 60 Pro Plus is much better than the Hot 60 Pro. Ito po yung difference ng dalawa. Pero kung di nyo nakita yung difference dyan, then it's easier to choose the Hot 60 Pro because of yun sa kanyang presyo. Naka 50 megapixel Sony IMX882 sensor po itong si Hot 60 Pro Plus. Yes, naka Sony sensor po siya with AI RAW engine. Wala pong ganun si Hot 60 Pro. Kung gusto mo na mas magandang camera, mas manipis, mas magaan, 3D curve yung kanyang display, mag-Hot 60 Pro Plus ka na lang. But if you just want practicality, mag-Hot 60 Pro ka na lang. Mas okay siya for gaming kasi nga flat yung display niya. You will not get the same problems as you will find on a 3D curve display na nag-ghost touch dun sa kanyang curves. Ito guys, completely flat po siya. Mas reliable for touching the display. And isa pa is, hindi ko alam kung bakit may extra button pa tong si Hot 60 Pro at wala si Hot 60 Pro Plus kasi sobrang useful sa akin yung extra button po ni Hot 60 Pro Plus, making it a much more useful rider device kasi nga kapag ka umuulan, well actually pwede pa rin i-touch yung screen guys kahit basa siya. Pero may konting napansin namin hindi siya perfect na kapag ka natuluan siya, useful pa rin siya. Gumagana siya like swiping up sa inyong Grab app, pero typing stuff meron siyang problem doon, hindi siya totally perfect. And that is why kapag ka umuulan, nagmamadali ka, itong extra button na to sa Hot 60 Pro ay sobrang indispensable. Meaning, kapag ka gloves ka, di gumagana yung gloves nyo sa screen, hold mo lang tong button na to sa side. Dito sa Hot 60 Pro, open the camera app, and then one click lang for the shutter, mapicturean mo na ang inyong subject. Very useful to for taking pictures of your receiver ng mga package nyo. O ito Sir, receive lang. Hold, picture, pack. In just 2 seconds, nakuha mo na yung picture. Then, punta ka na sa next mong destination. Yan. Para hindi ka na magsayang ng oras kasi nga yung ibang cellphone, minsan ang hirap gamitin, lalo na pagka umulan. Tatanggalin mo pa yung gloves mo. Guys, padaliin ang buhay with the Hot 60 Pro. So for me, para mas useful na rider phone talaga si Hot 60 Pro at mas mura pa siya. Pero kung malaking bagay sa inyo, yung pagka-sexy, pagka 3D curve po ng phone na to, then go for it. Now, camera-wise, wala akong masabi sa dalawa. They are both good camera phones. Yun nga lang, don't expect too much. Hindi po sila kamukha ni Vivo, ni iPhone, ni Samsung. Manage your expectations na talaga. Kapag camera, you need to at least get the Note 50 series. Or gusto mo talaga ng maganda, coming soon, 050, no? Baka lumabas yun. Pero kung usability na lang talaga, for your work, for your Grab, for your business, I think for everyday usage, hindi ka bibiguin ni Hot 60 Pro or Pro Plus. Pero kung gusto mo ng mas maganda si low light, ito kasi guys, kailangan mo talaga na isang reliable camera when it comes to low light. Kapag madilim ng lugar, dito papasok yung reliability ng isang Sony IMX882 sensor. Ito po yung difference ng dalawa. So kanina, nakita nyo na side by side, kapag may araw, hindi sila masyado kita yung difference. Pero kapag medyo madilim na, dito makita ng malaki pala yung difference kapag na Sony IMX882 sensor. Now, selfie, sakto lang din. Hindi ako blown away sa kanyang selfie powers. May mga ibang cellphone dyan mas maganda pa sa selfie. Kung selfie hanap nyo, ito po yung brand na recommend ko. But yeah, kung nagusto nyo yung pictures, then go for it. And when it comes to performance and gaming, syempre, pares na sila. In terms of performance, kasi nga pares na yung kanilang chipset. RAM and ROM, pares na pares guys. Pati Antutu benchmark, halos the same lang din. Pares AMOLED display. Kaya kapag laro ko ng HOK guys, talagang matindi ang itsura ng mga games. Maganda yung kulay, bright na bright yung display. Pero syempre, may konting difference ang kanilang itsura. Kung gusto mo ng flat display guys, simple lang, usable Hot 60 Pro. Pero kung gusto mo ng sobrang sagad tingnan ng content ng game, mag-Hot 60 Pro Plus ka kasi nga tinan mo to, napakanipis ng bezels, talagang halos wala na at saka parang lumulutang na lang yung content sa harapan nyo. Pero performance-wise, siguro, kung Call of Duty na naman, Mobile Legends is okay, wala nang problema. Both can perform pretty much the same, which is ultra graphics, ultra frame rates. Pero pagka mabigat na guys, Genshin Impact, doon na siya medyo mahirapan. Medyo maglalag na siya. Ito yung sample na Genshin Impact. Pero hindi na sikat si Genshin Impact. Wala na, bye-bye. Hindi nyo kasi kinuha si Unbox na si ako, si Beans. Hold up. Hindi nyo inalagaan si Alden Richards. Kaya nag-break sila ni Main. Ayun tuloy, sila ni Ard. Ay, Kong. Pero syempre, kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko pa rin yung flat display when it comes to gaming. Simple lang, flat na flat siya, walang ghost touching. By the way, meron pa ng fingerprint scanner yung mga display na to kasi nga AMOLED na po sila. You can unlock the display using your fingerprint. Bilis po yung kanyang response and secured po ang inyong phone. Maganda to kapag nagmamadali ka kasi nga syempre, kung Grab driver ka, press mo lang at na-unlock na yung phone mo. Yun nga lang, kapag naka-gloves ka, hindi ka ganyan. Tagilan mo yung gloves mo. Not unless yung gloves mo is yung another layer of your skin. Michael Myers.
3D print nyo na lang yung kamay nyo. O sa inyo guys, kunin nyo isang daliri nyo. Tapos lagyan yung necklace. Nakasabit lang dito. Ha? Madaling manakaw. Bakit? Kasi naka-necklace. So meron din siyang mga AI features dito like si DeepSeek R1, One Tap Infinix AI, Infinity. Kapag hinold mo yung power button or yung kanyang extra button dito, lalabas yung Infinix AI. By default, na si DeepSeek R1 ay libre yan na. Very powerful, almost the same as ChatGPT. Can help you a lot. Pero syempre, depende rin sa user. Pero for now, I don't think a lot of people are really using AI to like become more productive, help them with their work. Pero kung masanay kayo guys, katulad ko, everyday, yan gamit ko. I actually use an iPhone 16 Pro Max. Meron po siyang action button doon. Yun po yung ginagawa ng action button. Pagka hinold ko, lalabas po yung ChatGPT. Ito ko siya in-assign. Naka-ChatGPT Plus pa ako. And kahit ano guys, sa business, sa language, pretty much anything, even legal stuff, chine-check ko with ChatGPT. Even yung mga issues sa flood control, tinatanong ko sa kanya kung legit ba to. Kasi nga maraming fake news ngayon. So parang kailangan ko talaga ng something na reliable. Which is si ChatGPT, very reliable siya. At puro facts naman ang binibigay niya. It's well trained to give you the real thing. Hope you can use it as well. Or pwede mo gamitin si DeepSeek R1. Pretty much the same siya. Andito po siya. But I don't think a lot of people are really using it right now. Yun na naman. Pero syempre, yung pricing nila is still the same. Syempre naman, 1 month pa lang, hindi naman pwedeng bagsak presyo agad. Pero SRP, sa mall, i-check nyo sila guys. Infinix Hot 60 Pro Plus ay 856, 8,999 pesos. Infinix Hot 60 Pro, 6,999 pesos only. Better to check them out first sa mga mall bago nyo siya kunin. Pero if you want a better deal, syempre, sa live natin, mas mura pa. If you want to see more Infinix videos, unboxing, reviews, mag-subscribe ka lang. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Thanks for watching Unbox Diaries. Ooh.